tinatanong lang sila eh. Kung totoo ito, hindi, sinisiraan na kayo kagad. Anak ng tinapay, kayo pa biktima. Eh, ang biktima rito, mga Pilipino. Imaginein mo, walang kakwenta-kwenta yung event na yan. Suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Eh, pakita mo nga yung yung papel na hawak mo. Kung meron man ka, ipakita mo. Ba't hindi mo maipakita? So, kanino kami maniniwala? Doon sa may pinapakita o sa wala? Hindi mo pwedeng ganun, Claire. Kailangan lagi kang may ebidensya. Bilang isang abogada, alam mo na kailangan mo yan para makakumbinsi mo yung tao. Wala ka namang kredibilidad. Hindi naman ikaw si Virgin Mary na hindi ka pwede magsinungaling. Hindi ba? Ang dami mo naman mga kasinungalingan ng binigkas dyan na para ka lang nagpapalit ng damit. Parang baliwala lang sa'yo. Nakapagsalita ka ng fake news ngayon, ipapagpag mo lang, bukas nagpi-fake news ka ulit. So, reputation-wise, walang tiwala ang tao sa bibig mo. No, mas may tiwala yung tao doon sa mga nagpapakita ng ebidensya. O may pinakita si Tiglaw, ito yung pinasa sa akin, o dapat kinounter mo, sinabi mo fake news, pinakita mo na sana. Ito po yung totoong papel, o di ba wala yan. So, ibig sabihin, peke yan. O, yun lang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Gawa-gawa mo na lang yan eh. Gawa-gawa mo na lang yan. Hindi naman kasama yan sa hindi naman kasama yan dun sa tinatanong lang sila eh. Kung totoo ito, hindi, sinisiraan na kayo kagad. Anak ng tinapay, kayo pa biktima. Eh, ang biktima rito, mga Pilipino. Imaginein mo, walang kakwenta-kwenta yung event na yan. Hindi naman yan makakatulong sa, sa mga Pilipino. Magtatayo, maggagawa ka pa ng ganyan dyan. Meron ka ng Manila Film Festival dito, mag-film festival ka pa dun. Anak ng tinapay naman yan, no? Magkano bang dyan? Magkano bang kinita ng Pilipinas dyan? Baka mamaya gumastos pa ang Pilipinas dyan, wala namang kinita Pilipinas dyan. Kasi yung mga Pilipino naman dyan, di mo kailangan i-promote yung pelikulang Pilipino sa Amerika eh. Because manunood naman yung mga Pilipino ng pelikulang Pilipino eh. Kaya na yan, kahit anong gawin nyo dyan, yung mga kano, in-check, mga hapon na nandiyan dyan, hindi manunood dyan ng pelikula natin. Pero sigurado ako na lahat ng Pilipino na nandiyan dyan na namimiss ang Pilipinas, manunood dyan ng mga pelikula natin. Film festival pa kayo dyan. Walang yan. Gumastos pa gobyerno ng magkano, ilang tao yung nagpunta dyan. Para lang sa event na yan. But sana kung galing yan sa bulsa nyo. Hindi naman nakatulong yan sa kahirapan ng mga Pilipino rito. Hindi naman nawala yung traffic sa EDSA dahil dyan. So kayo-kayo lang nag-i-enjoy dyan eh. Para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service. Ano masama doon? Lahat naman, si Inday din meron eh. So anong ibig sabihin nun? May security service siya. Anong connection nun? Tinatanong sa kanya kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Tanto. Kung may kinalaman ka ba, simple lang yun eh. Wala at meron. Kung wala, hindi good. Kung meron, anong kinalaman mo? Gaano kalalim yung kinalaman mo? Ikaw ba yung kasama niyang habang bumabatak siya? Nakita mo ba na bumabatak siya? Kasi kung nakita mo na bumabatak siya, bakit hindi mo siya sinaway? Tanda-tanda mo na, parang nanay ka na niyan. Hindi ba? Tapos, representative pa kayo ng bansang Pilipinas. Sa ibang bansa pa. Pwede naman siguro kayo dito magbisyo. Bakit dinala nyo pa yung bisyo nyo sa ibang bansa? Ilang araw lang naman kayo nandiyan dyan. Hindi ba yun yung mga katanungan na dapat na sinasagot nila na instead sagutin ng yes or no, ito naman si Auntie Claire, nag-itim pa, akala mo naman nakakaawa siya, hindi naman siya malinis na tao. Yun ang problema natin. Na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Nung connection nga nung may kasama siyang PSG.
Natural, pag sinabi niya na, oh, dyan lang kayo sa labas, huwag kayo sa... Hindi na nila alam ano nangyayari sa loob. Di ba? Hindi naman pwede makiparty sa kanila yung mga PSG nila. O, safe naman siguro yung room sa kanila, di ba? O, tatayo lang sa labas ng kwarto yung mga PSG na yan. Malay pa ba ng PSG kung sumisinghot talaga yung mga yan? O, kung nagpa-party yung mga yan, hindi naman bawal mag-party, di ba? O, lalo na kung mga lasing na yan, o, malay ba nila kung anong ginagawa doon? Basta, yung mga secret service na yan at saka yung mga PSG na yan, nasa labas lang yan ng pinto. Anong connection nun? Mr. Tantoco, iba po ang kanyang hotel. Saan siyang hotel? Di ba sana yung pinakita mo din, dito po naka-check-in si Madam sa hotel na to, pero kung makikita nyo, hindi yan Hilton Hotel. Pero for privacy purposes, di na natin papakita kung anong hotel na yan, di ba? O dapat may ebidensya lagi, hindi pwedeng ganun lang. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating makita, O sige, maipakita tingnan natin. sa monitor. Ayan o, March 8. Alas 2 magsisimula, alas 2, 2:30, 3 o'clock, 3:15, alas 4, 4:30, 8:30 p.m. Tapos yung end of the event. Ayan nakalagay oh. O tama naman na 8, pero hindi siya nagtutugma doon sa ipinakitang date. O kasi ito pakita natin ha. Nakalagay doon sa may baba 11:30. Tumawag, dumating alas 12 na deads. Diniklara nilang deads alas 12. Ayun, nakalagay yun dyan sa may ilalim. Ayun, alas 12:05 something. Yung pinakikita ni dito ni Madam alas 2. So, 2 oras pang nakalipas, 2:30, 3 o'clock, 3:15. So, hindi to full day event. Nagsimula to alas 2 na eh. Di ba? Kalahating araw na yun. Hindi na yun since morning. Kung alas 12 ito, alas 2 yung simula, pwedeng hindi pwedeng i-hold ka ng pulis noon. Siyempre sabihin nun, this is an active crime scene, may namatay dito and you are inside when this person died. Kaya sangkot kayo dito for questioning, huwag kayong aalis, dito lang tayo, mag-iimbestiga tayo. I believe, hindi lang aabot ng 2 oras yan. Pag nag-imbestiga tungkol dyan, mahaba-haba yan. Baka abutin ka ng maghapon dyan. So kung naka-attend siya dito, pwedeng hindi siya na-detain. Pwedeng hindi siya na-detain. So, yun lang yung pwedeng mapatunayan nitong dokumento na to. Pero, yung nangyari from 2 o'clock paatras, yun yung hindi natin alam. Buti sana kung itong konsyerto para sa Pilipino na to nagsimula alas 8 ng umaga. At alas 8 ng umaga nakikita pa doon si Madam na nagkakape. But then again, sabi ko nga sa inyo, it's easier to ask for the actual document from Beverly Hills Police Department. Dan magpakita kayo ng ganito. Maganda na yung may ganito, tapos papakita mo pa, ayan yung Beverly Hills report. Walang kino-confirm nila na walang nangyaring mga ganitong bagay. During that time, 'di ba? Tapos ang usapan. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Actually, dito sa dokumento na to, pinatunayan niya lang na nandiyan talaga si Madam sa Amerika. During the time na namatay yung bata. So hindi siya entourage, pero yung asawa naman niya ay empleyado ng pamahalaan. So technically kasama pa rin nila. So nai-report kaya ito? Nai-report kaya ito ni Madam First Lady nung siya ay lumapag dito sa Pilipinas para umattend ng mga kanyang schedule?
Oh, kasi dapat na-report niya to kasi sabi nga ni Castro na back at you siya doon na kapag official trip dapat may reporting. Oh, so na-report niya ba itong incidenting ito? Yun ang malaking question mark. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Kayo nga, kapwa Pilipino nyo, pinatapon nyo sa ICC. Huwag ka nang gumagamit kasi ng mga ganyang salita, Claire Castro, dahil hindi yan bagay sa inyo. Oo, kapwa Pilipino, nek-nek mo. Walang kapwa Pilipino sa inyo, tanginan nyo. Pinatapon nyo yung matanda ron sa ICC, ginamit nyo pera ng taong bayan tapos ngayon sasabihin nyo, kapwa Pilipino kayo, hindi kayo dapat ginaganyan. Hindi ganun. Kapag kayo ay mga public officials, you're subject to scrutiny. Ikaw talaga para Franz Castro, hindi pala. Si Claire Castro. Sobrang drama ni Claire dito, no? Mananalo siya sa MIFF. Manila International Film Festival. Ayan. Sa susunod, mananalo ka na niyan. Para sa kanilang personal na interest. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Gago kayo maawa. Bakit maawa sila sa bansa? Tinatanong nga lang kayo. Simple lang naman kasi, Claire Castro Tinatanong lang kayo, may kinalaman ba kayo o wala? Kung wala kayong kinalaman, maganda naman itong mga pinakikita mo, pero nakulangan ako doon sa sinabi mong fake news yung dokumento ni Tiglao, pero wala ka namang pinapakitang actual na dokumento. Mali yun, ma'am. Mali yun. Dapat kasama na yan sa presentation mo na kahit tinanggal-tanggal mo na lang yung mga information. Kailangan mo ma-compare. Kailangan meron kang papel na ipinakikita na itong ni Tiglao, yung nilabas ng bilyonaryo at itong, kasi yung nilabas ng si bilyonaryo wala mga pinakita mga visual aids Ang pinakita lang ni ang sinabi lang ni bilyonaryo is according to LA blah 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 namatay daw sa overdose. Yun yung sinabi ng bilyonaryo. Pero si Tiglao yung merong actual na dokumento na dapat, madam, kinounter mo ng dokumento na nakuha ninyo. But the fact na wala kayong ipinakita at nagpaawa lang kayo at nagpakita lang kayo ng mangilan-ngilang pruweba na busy siya nung araw na yan, it doesn't discount yung possibility na kasama niya yan na nagpa-party-party, because may mga videos na nagpapakita na kumakanta yan, sumasayaw pa yung amo mo. At ito ang totoo, may namatay. Ang totoo dyan, may namatay. Ang tanong, inireport ba yan ng maigi sa inyo noong umuwi siya ng Pilipinas? Hindi ba? Yun ang malaking katanungan. Okay na rin. Nagpapasalamat na rin tayo dahil si Madam Claire ay at least nagsalita na tungkol dito, mga bossing. Palagay ko kayo rin naman, napanood nyo to. Pagkatapos magtanong ng bilyonaryo, binakbakan niya nga yung bilyonaryo at saka yung si Rigoberto Tiglao, hindi na nasundan yung mga tanong. Ilan mga tao na lang yung nagtanong tungkol dito. Halatang halata mo so ito yung isa pang tanong, kung ano ba ang nararamdaman ni First Lady
Lisa Marcos sa mga panahon at oras na to. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? O, di ba? Simple. May request. Anong gagawin? Anong gagawin? Decline the request or adhere to the request. Ganun lang yun. Plain and simple. Dalawa lang yung pupuntahan yan. Anong sagot? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Comprehensive nga eh. Anong ibig sabihin ng comprehensive or anong meron sa comprehensive na hindi mo naiintindihan? Kailangan nga ng report. No, syempre in writing yan. Putang na naman to si Claire. Parang tanga naman to eh. Pwede, syempre gumawa si Amy Marcos ng request in writing. Eh di sagutin nyo din in writing. Ito yung mga kaganapan, itong araw na ito, umalis siya, ito yung mga kasama niya, lumapag siya doon. Pagdating niya doon, natulog sila o meron silang event, pak, bumalik na siya. Tapos ito, ganyan, kinaumagahan, pagtingin nila, patay na yung isa. Tas ang ginawa ng First Lady natin, bumalik siya sa Pilipinas. Kasi yung pinabubulaanan na na-hold daw sila doon, hindi daw sila makakauwi. Nakauwi po siya ng Pilipinas agad-agad dahil may mga engagement pa siya dito. Hindi ba yung mga ganun lang naman eh. Nak ng tokwa. Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama. Drama? Paano drama? Karapatan naman ng isang sitting senator na questionin, tanungin ang Malacanang patungkol sa mga bagay-bagay. Anak ng putya ka, Claire eh. Inuuna mo yung kadramahan mo at katangahan mo eh. Inuuna mo yung hindi ka naman nakakaawa in the first place. Ang tanong, merong nire-request si Amy, mag-a-adhere ba kayo? Ito na nga, sinagot ko na nga dito. Pero magpapadala pa rin kami sa kanya ng written explanation tungkol sa mga kaganapan at nangyari diyan sa araw na yan. Hindi ba ganun lang naman kasimple yun eh. Meron ka pang, wag kasi kayong nakikinig sa mga drama. Ikaw ang madrama eh. Ang dali ng tanong sa'yo, sasagutin mo lang naman, ikaw tong madrama, ikaw tong maraming halhal eh. Akala mo, kamag-anak mo eh. Tangina kung makaano ka, kala mo nanay mo kasi. Kung makapagtanggol ka eh, kala mo nanay mo. Di ba, sagutin mo lang yung tanong. Naknantokwa ka naman. Sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Hindi kayo nang tinatanong. Abogado to, napakatanga, no? Hindi, yung comprehension niya napakahina. Magkano kayo binabayad dito para magmukha siyang engot? Sabi ni Amy, humihingi siya ng detalyadong paliwanag mula sa Malacanang patungkol dito. Hindi yan basta press con mo lang. Gumawa kayo ng sulat, sagutin ninyo yung request niya. Bilang trabaho naman niya yun, huwag niyo siyang deadmahin. Kasi kapag dinedman niyo yan si Amy Marcos, ibig sabihin may tinatago talaga kayo. So sagutin niyo si Amy Marcos, sampal niyo sa pagmumukha niyang pangit yung kasagutan doon sa mga tanong ninyo. Let's see kung i-report niya ba yan o hindi. Hindi ba? Pero how's the First Lady, Yusek? Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Okay lang siya. May namatay nga doon eh. Umuwi nga lang eh. Okay lang naman siya. Wala naman siyang remorse. Hindi naman siya nagluluksa. Okay lang siya. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil... Natural. Sino ba may gusto lumaki yan? Putang ina, napakapangit na balita niyan. Sinong tanga ang may gustong lumaki yan? Usapang drugs yan. May war on drugs yung asawa mo. Tapos, ikaw involved ka sa drug addict. Hindi ba? Walang hiya naman talaga to si Claire Castro. Ba't nyo pa kasi ito pinagsasalita? Oy, yung bagong PCO, yung kalbo. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, ito may kasalanan. Kung bakit wala na naniniwala sa inyo. Ang
administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Ayun, wala. Paano kayo magtrabaho para sa taong bayan? Wala. O kasi wala kayong nagawa. Sa 3 taon, wala kayong nagawa. Yung 3 taon na ginawa ninyo, ito inano ko na to sinabi ko na to noon, mauubos ang oras ni Bongbong Marcos sa kakaprotekta sa kanyang pagka-presidente. Ubos ang pera ng taong bayan, ubos ang oras ng lahat ng mga lingkod bayan para protektahan siya at protektahan yung kanyang trono. Ito na nga, nangyayari na nga in 3 years. Magbigay nga kayo ng nahamon ko nga kayo. Maglagay kayo dyan sa comment section ng mga bagay na masasabi mong legacy niya. Yung maraming nahuhuling droga, sige, ilagay nyo na rin dyan. Isa na yan, yung pinakamalaking droga na nahuli sa tanang history ng Pilipinas, pero wala namang drug lord. Pwede nyo na din ilagay yan. Achievement na yan. Yung bloodless drug war niya, achievement yan. Ilagay nyo na yan. Sige na. Okay na yan. Maglagay kayo dyan ng mga ginawa ni Bongbong Marcos sa 3 taon na nakatulong sa inyong buhay. Kasi sabi ni Claire Castro, wala daw silang ginawa kundi magtrabaho. Kaya nga sabi ko, ang hirap noong sinasabi mo, trabaho ka ng trabaho, tapos wala kayong natatapos. Nagpapagawa nga ako ng bahay ngayon, sabi ko nga, hoy, tagal nyo nang gumagawa, di kayo natatapos, puro kayo simula. Hindi ba? Marami namang mga taong nagtatrabaho. Ang tanong, maganda ba yung resulta ng tinatrabaho? Kasi baka mamaya, trabaho nga kayo ng trabaho, pero kayo lang naman na nakikinabang doon sa tinatrabaho ninyo. Siniservisyohan nyo lang yung sarili nyo. Ibang usapan yung trabaho kayo ng trabaho, halos mamatay na kayo, makuba na kayo kakatrabaho, tapos yung mga mamamayan ninyo, maunlad. Yung bayang Pilipinas, maunlad. Hindi palubog tayo, walang hiya ka. Mantakin mo, trabaho na kayo ng trabaho, palubog pa rin tayo. Ibig sabihin, hindi problema yung Pilipinas, ang problema kayo. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Dami namang daldal. Ang tanong lang sa'yo, kamusta si Madam? Okay naman siya, malungkot siya, syempre. May mga ganitong lumalabas na balita, sino ba naman matutuwa? Ako nga, hindi natutuwa So malungkot siya, pero kailangan niya pa rin lakasan yung loob niya kasi hindi humihinto yung mga kalaban niya sa paghahanap ng dahilan para siraan siya. Yun po ang pagkakasabi niya sa akin. Kaya bagamat siya ay malungkot, siya ay naniniwala na siya ay walang ginawang masama, hindi siya sangkot sa mga bagay na yan. Bagamat malungkot, ganun lang yun. Mantakin mo ang tanong, kamusta naman po siya? Okay naman siya. Kaya na may ganitong issue na sa'yo, okay ka pa? Di ba? Kung di ka ba naman baliw. Pag may ganito ng issue sa'yo, nag-aalala ka na. Di ba? Kasi pangit Ang pangit nung image Ang pangit nung nung pinangangalandakan nila So dapat hindi ka okay. Magtataka ka ba't okay siya? Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Piso Serimate. Di ba? Palakpakan. Kayo naman. Good job! Sabi ko nga sa inyo. Ito lang naman yung inaantay ng tao kung papaano mo ito twist itong pangit na pangyayaring ito. Dahil sobrang bilib naman talaga kami sa'yo dahil ikaw nga ang tigapagsinungaling ng Malacanang. So, ine-expect na namin. Gusto lang namin actually malaman kung ano ba, kung paano mo ito twist. At napabilib mo na naman kami. Palakpakan natin si Claire Castro sa kanyang walang kakwenta-kwentang mga comment. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.